Ngayong araw, bigyan natin ng pugay ang isang alamat ng komedya, isang taong kayang magpatawa gamit lang ang kanyang mukha, boses, at kakaibang timpla ng kalokohan. Siya ang taong may pusong masayahin kahit sa likod nito ay may mga hinanakit at sakripisyo. Walang iba kundi si Rene Recuestas, ang payat, ang pilyo, at ang tunay na tagapaghatid ng halakhak ng masa. Yow! Kamusta mga pamangkin? Ako si Tito Daldal, ang titong madaldal, kung saan binubuksan natin ang kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. Dito, hindi lang natin pinag-uusapan ang tagumpay, kundi pati ang mga pagsubok, pagkakamali, at kung paano nila nalampasan ang lahat para marating ang tuktok. Kaya kung hilig mong makinig sa mga kwento ng inspirasyon, mula artista, atleta, henyo, hanggang sa mga kontrobersyal na personalidad, make sure to like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Ipinanganak si Rene Recuestas noong ika-22 ng Enero taong 1957 sa lungsod ng Manila. Mula sa isang simpleng pamilya, naging palaban na agad sa buhay si Rene. Hindi siya pinanganak na mayaman, at dahil doon, kinailangan niyang magsumikap mula sa murang edad. Nagbenta siya ng kung ano-ano, nagtrabaho bilang extra sa pelikula, tumulong sa mga shooting bilang utility, lahat, ginawa niya para lang makatulong sa pamilya at matupad ang simpleng pangarap, makapagpatawa. Hindi siya yung tipikal na leading man. Manipis ang katawan, bako-bako at bungal ang ngipin, at may boses na parang laging kinakapos ng hininga. Pero alam niyo mga pamangkin, sa kanya mo makikita na hindi kailangan ng perpektong mukha para mahalin ng tao, kailangan lang, totoo ka at masaya ka. Unti-unti siyang napansin sa mga pelikula. Noong late 80s hanggang early 90s, unti-unti na niyang nasungkit ang spotlight bilang isa sa mga pinaka-epektibong komedyante sa bansa. Sumikat siya sa mga pelikulang Tarzan, Cheetah, I Love You 3 Times a Day, at syempre, sa tandem nila ni Judy Ann Santos sa pelikulang Petrang Kabayo. At sino bang makakalimot sa tambalan nila ni Joey De Leon? Grabe ang chemistry ng dalawa, parang hindi scripted ang mga linya, kasi natural talaga ang tawanan. Isa si Rene sa mga pinakamabilis magpatawa. Minsan, kahit wala pa siyang sinasabi, tawa na agad ang mga tao. At sa totoo lang, yung itsura niya raw mismo, sabi ng iba, yun na ang punchline. Pero mga pamangkin, gaya ng maraming komedyante, sa likod ng tawa, may lungkot na tinatago. Sa kabila ng kasikatan niya, hindi naging madali ang buhay ni Rene. Hindi siya agad tinanggap ng mga malalaking production noon. Madalas, kinukutsa pa siya dahil sa itsura niya. Pero anong ginawa niya? Tinanggap niya ito. Ginawa niyang armas ang kahinaan niya. Yung ngiti niyang kulang-kulang ang ngipin. Signature na niya. Yung boses niyang kakaiba. Trademark na. Yung payat niyang katawan. Di lang icon, naging simbolo pa ng pagiging masayahin kahit sa lahat. At higit pa dyan, may puso si Rene para sa mga nangangailangan. Madalas, nagbibigay siya ng tulong sa mga staff ng production. Tahimik lang siya, pero may malasakit. Kung umabot ka na dito, maaari mo bang suportahan si Tito Daldal? Mag-subscribe ka na, at sigurado, marami pa tayong kwento na pag-uusapan. Ngayon pa lang, pamangkin, nagpapasalamat na ako sa'yo. Alam mo ba, pamangkin, na pumasok rin sa politika si Rene Recuestas. Noong 1991, nahalal siya bilang kagawad ng Manila City Council. Hindi lang siya basta artista, gusto rin niyang tumulong sa komunidad. Gusto niyang ipakita na kahit komedyante siya, seryoso siya sa serbisyo. Kaya kahit busy sa showbiz, sinisingit niya ang tungkulin bilang public servant. Isa lang ito sa patunay na hindi lang pagpapatawa ang kayang gawin ni Rene, kaya rin niyang magmahal ng bayan. Pero sa kasamaang palad, dumating ang hindi inaasahan. Si Rene ay nagkasakit ng tuberculosis at complications sa lungs, bunga na rin ng labis na trabaho at lifestyle noon. Noong ika-24 ng Hulyo taong 1973, sa edad na 36 lamang, pumanaw si Rene Recuestas. Isang napakalungkot na araw para sa buong industriya. Maraming umiyak, hindi lang dahil sa pagkawala ng isang komedyante, kundi dahil isang mabuting tao ang nawala. Hanggang sa huli, hindi siya nagreklamo. Hindi niya ipinaramdam sa iba ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Tahimik siyang lumisan, pero malakas ang iniwang ingay sa industriya at sambayan ng Pilipino. Mga pamangkin, si Rene Recuestas ay patunay na hindi kailangan ng perpektong itsura para maging mahalaga. Ang puso, ang tapang, at ang kabutihan ng loob, yan ang tunay na kagandahan. Hindi man siya nabigyan ng mahabang buhay, binigyan naman niya tayo ng napakaraming halakhak at inspirasyon. At hanggang ngayon, tuwing pinapanood natin siya, sa YouTube, sa TV, sa pelikula, parang buhay pa rin ang tawa niya. Kung nagustuhan niyo ang kwento natin, pwede bang i-like at subscribe na mga pamangkin? At kung sino pa ang gusto niyong talakayin natin next, e-comment nyo lang sa baba. Baka ikaw na ang mabanggit sa susunod nating Tito Daldal shoutout. Ako si Tito Daldal, nagsasabing, ang tunay na komedyante, hindi lang nagpapatawa, kundi nagpaparamdam din ng pagmamahal.
Saludo ako sa'yo, Rene. Daldal pa more.